Tatanong ko lang po, bakit para po sa mga babae, kahit po ba mahaba ang buhok, hindi po ba pwedeng magpagupit kahit lang po kaunti para lang po magantay yung mga dulo ng buhok? Ang isasagot ko na lang sa'yo, sister, ikaw na lang ang magpasya sa sarili mo kung ano ang pagkaunawa mo, no? Basahin natin yung 11, 14 hanggang 15 ng unang Korinto. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. Sa English, ang pagkakasabi niyang kapatid na Daniel, Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. that not even nature itself teach you. So, ang katalagahan ng Diyos, ayaw ng Diyos yung lalaki mahaba ang buhok. Kasi kalapastanganan sa Diyos ang pagpapahaba ng buhok ng lalaki. Pero kung ang babae ang wika may mahabang buhok, if a woman have long hair, it is a glory to her. Kung ang isang babae may mahabang buhok, ay kapurihan sa kanya at yun ay ayon sa katalagahan o by nature. So sa iglesia, ang aming ino-observe, kung hanggang saan pahahabain ng nature yung buhok mo, yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Kasi ang nanay ko, kapatid, mula nang maanib siya sa iglesia, sa edad niyang mahigit na 30 taon, namatay siya, 90 anyos mahigit, Ang buhok niya hanggang dito lang sa sa bewang. Ang buhok niya hanggang bewang. Hindi siya nagputol kahit kailan ng buhok. Pero hanggang bewang lang. Meron kasing by nature, ang babae, ang buhok niya hanggang bewang. Minsan lumalagpas ng hanggang bewang. Minsan umaabot hanggang doon sa may hita. Ganon. By nature. Ngayon, kung halimbawa ang ating gagawin ay para mapantay natin yung buhok natin, puputol, hindi maa-attain yung haba na gusto ng nature. Yung habang natural ng buhok. Sa iglesia, pinipilit nating ma-attain yung haba na gusto ng nature. Kasi yun ang utos ng nakasulat sa Biblia. Nature will teach us how long our hair must be. If you are a woman, nature will teach you how long your hair will be. Ngayon, pagka pinutol natin ang pinutol dahil gusto natin pantayin, ang hindi ko lang maisip, kapatid, kasi siguro kaya hindi ko maisip, hindi naman kasi ako babae para magkaroon ng mahabang buhok, Ang hindi ko lang maisip, ano ba ang diferensya kung hindi pantay ang dulo? May hazard ba? Meron bang panganib o pangit ba? Parang wala akong maisip na dahilan kung bakit kailangan pantayin Wala akong maisip na dahilan. Lalo na kung ang nasa isip natin pagsunod sa Diyos, kukwestiyonin ba natin ang Diyos sa kanyang sinasabi? Basahin natin ang Roma 9:20. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Sino ba tayo para tumutol tayo sa Diyos? In the first place, kung lingkod ka ng Diyos, sabi niya, yung nature ang magtuturo sa'yo na kung babae ka, kung ano yung haba ng buhok mo, yun ang glory para sa'yo. Kapurihan mo sa Diyos yun. Para bang pagka pinuputol mo, binabawasan mo yung kapurihang ibinibigay sa'yo ng Diyos. Di ba parang ganun yun, Kaya yung ibang mga relihiyon, putol din sila ng putol ng putol. Ayoko naman kasing tayo'y pumareho dun sa iba na para mapagbigyan ng tao, binabaliwala na yung nakasulat sa Biblia. Hindi kasi ako nagtuturo to please men. Ako baga ang wikay nang hihikayat sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa tao, sabi ni Pablo. Hindi niya ginagawa yung magbigay lugod sa tao Kaya ako hindi ko rin ginagawa yung para lang ma-please kayo, o kaya umanib kayo para lang matanggap nyo, babawasan ko yung sinasabi sa Biblia. Ayoko po kasi noon. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, watch your hair grow.
until how long nature wants it to be, di pabayaan mo. Let the Word of God be accomplished in your being. Bayaan mo na ang salita ng Diyos makapangyari sa iyong pagkatao. Paano ikaw kung may split ends? Pabayaan mo. Di ka naman mamamatay kung may split ends ka, di ba? Kung nagka-split ends yan, mawawala rin yan. Kung hindi na mawala yan hanggang kamatayan, di okay lang. Naligtas ka at naging dapat ka sa Diyos. Naipakita mo sa Diyos, sumusunod ka sa pinakamaliit na detalye ng kanyang kautusan. One way of showing God that we fear Him and we respect Him. Halimbawa, sabi ng Diyos, lumuhod ka. Kung sa pagluhod mo, natinig ka, di maganda, may credit ka sa Diyos. Pagluhod mo, natinig ka kaya ka naman natinig dahil lumuhod ka sa Diyos, may kredito ka, may added points ka. Kung lalaki ka, pogi points yun. Di ba? Kung halimbawa, sumusunod ka sa Diyos, nahirapan ka, maganda yun. Na sa pagsunod mo sa Diyos, dumalo ka sa pagkakatipon, 5 oras kang nakaupo, nangalay ka, okay yun. Kabanalan yun, nakalista sa Diyos yun, di naman niya makakalimutan yun Parang gano'n ang ibig kong sabihin, kapatid. Ngayon, nasa sayo po yun kung may panganib ba? Kailangan bang putulan talaga? Ano ba ang dapat gawin? Kasi sabi sa Biblia, maliwanag nature ang ating iaalaw na magturo sa atin kung hanggang saan ang ating buhok. Yon ang aking sagot sa iyo.